po guys, number 2 po to ng Bible verses ko, bagong content ko po na life motivation, life quote din po, number 2 po. So ini-explain po ng ating creator na para magkaroon tayo ng matibay na faith sa kanya at saka sa ating God the Father, kailangan pong maging bata tayo. Bata, ibig sabihin innocence. Kasi pag bata po, inosente. Tapos open ang bata, musmus mag-isip. Kailangan matalino daw po tayo sa kabutihan, musmus tayo sa kasalanan. Isa po yan sa motivation na natatandaan ko na madalas pong itinatawid ng isang matuwid na mangangaral. So kailangan daw po lagi tayong magpapakamusmus sa mga kalayawan, sa mga transgression, para mas maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng ating Panginoon. Kasi anyway, wala naman po talagang magiging perfect ka talaga. Yung araw-araw naman talaga po nagkakamali ang isang tao Kahit magpakabanal ka pa, nagkakasala ka pa rin. Pero kapag ka po malakas ang motivation natin, ang talagang tinatahak natin yung motivation ng ating creator, matatag po tayo. Ang mga mabibigat na kasalanan po madali nating maiiwasan kasi ginagabayan po tayo ng salita ng ating creator, ng motivation niya, kasi nga po powerful po ang salita talaga ng ating creator So guys, ito pong content ko na to, bali halo-halo po to, halo-halo life coach, motivation, Bible verses, sama-sama po. Parang tuloy-tuloy po yung pag-reminisce ko dun sa mga dati ko pang content na natatandaan ko, na nire-revisa ko po. Para po added booster pa rin po sa bawat isa sa atin. Sana po sino mang makakakita ng bawat content ko na to, na itong mga bagong ginagawa kong Bible verses sana po pagtiyagaan nyo pong tapusin, kasi more or less po 5 minutes, 6 minutes, minsan po 9 to 10 minutes. Tapusin nyo po sana guys. Sana po ang ginugol ko po talagang may makakita, may makapagtapos. Kasi magpaka-aligaga na po tayo, kung sobra din po tayong parang hook na hook tayo sa mga trabaho natin, sa ibang mga bagay-bagay ng sanlibutan na to, idagdag po natin sa routine natin yung talagang naghahanap din tayo ng mga motivation na talagang ang context ng motivation na papanood natin sa kahit ano pa po yan, kahit sa television, kahit sa kung saan, sa newspaper, sa libro, malalaman natin na ang motivation ng pinapanood natin o binabasa natin talagang nag-i-imply po ng pagkapit ng mahigpit sa trajectory papunta sa ating creator. Kasi yan po ang kailangan natin guys sa panahon ngayon na punong-puno po ng kalamidad ang bawat lugar sa mundong ito, punong-puno ng kung ano-anong nakaabang na pwedeng mangyari anumang oras. Mas maganda po marami tayong pinanghahawakan na motivation na papunta talaga sa motivation ng ating creator at ng kanyang bigatin san, kasi magliligtas po yan sa atin. Definitely po complete 100% po na kapag talagang ang ating tinatahak ay papunta sa ating Panginoon, hindi po tayo kakalimutan ng ating creator sa papalapit na rapture, sa papalapit na pag-agaw niya sa kanyang mga mapipili. Amen. To God be the glory po ulit. God bless us all po, and thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ulit ng content ko na to. Amen. So dagdag ko po na dagdag ko po to guys, yung pong mga bagay-bagay na nasusuklam ang ating creator. I-repeat ko lang po, i-follow up ko lang po ulit. Ito po yan, bali ang unang-una po, proud look po guys, proud look. Pangalawa po, lying tongue. Pangatlo po, hands. Pang-apat po, a heart. Panglima po, our feet.
Pang-anim po, false witness. At pang-pito, one who sows, yung pong nagtatanim ng pagkakagalit at paghiwa-hiwalay ng bawat pamilya o ng isang samahan, ng isang kapatiran. Kasuklam-suklam po yan sa Panginoon. Lalagay ko na lang po dito yung mga verses na importante para po mapasadahan din ninyo. Kahit anong busy pa po ng bawat isa sa atin, pilitin po natin na hindi matatapos ang 24 ng oras natin hindi tayo makikipag-usap sa ating Panginoon, na kahit pa paano may isang verse tayong makikita sa kanyang love letter. Pilitin po natin yan, guys, para po maipadama natin sa ating Panginoon na gustong-gusto talaga nating makamit yung salvation iniaalok niya sa bawat isa, sa buong humanity. So guys, yan po yan. Sundan nyo pa po, guys, may kasunod pa po. Maraming salamat po. So parang ang context po nitong pitong mga bagay na to na talagang detestable, abomination sa paningin ng ating Panginoon, parang ang ipinaparating po nating Creator mula ulo hanggang paa, lahat po ng parte ng katawan natin, dapat po sikapin natin, pag sumakita natin na maialay natin sa Kanya, na gumagawa talaga tayo ng mga motivation na kalulugudan ng ating Panginoon, hindi yung talagang magagalit siya sa atin, hindi yung parang itatakwil tayo ng Panginoon in the long run, kasi ito pong mga part ng katawan natin dapat po talaga inaalay natin to sa Kanya ng buong puso natin, ng buong isip natin, ng buong kaluluwa natin, kasi in the long run po ito pong katawan natin na to at yung nasa loob, yan po yung bibigyan ng Panginoon ng verdict, yan po yung bibigyan ng reward at ng punishment. So thank you po, guys. Sana po kahit papaano makapagtawid talaga ako sa inyo ng maliit pang booster para magtumibay pa po tayong lahat sa pagtitiwala natin, sa faith natin sa ating Panginoon. Always remember, guys, faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Sundan nyo pa po, guys, may kasunod pa po. Thank you po for watching. Bali number 2 na po to. Amen. And God bless us all po. To God be the glory po ulit. Amen. Ingat po tayo lagi.